Hello guys! Good day sa inyo. This is JM Bunagan, your sales executive dito sa Union Motor Corporation, Caloocan Branch. So in this video guys, pag-uusapan natin yung comparison, similarity and difference ng ating Expander GLX Automatic at Expander GLS Automatic 2024. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mong kakalimutan mag-like, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga promos natin sa Mitsubishi. Start tayo sa similarity ng dalawa. Ang Expander GLX at GLS natin, same lang ang engine nila. 1.5 liter, 4 inline, 16 valve, DOHC, MIVEC gasoline Euro 4 compliant. Max power ng engine ng Expander ay 104.5 horsepower over 6,000 RPM. Pagdating naman sa maximum torque niya, meron siyang 141 Newton meter over 4,000 RPM. Minimum ground clearance ng Expander natin is 225mm. Seating capacity is 7 seaters. Sa tires and wheels, para silang naka two-tone alloy R17. Overall length, meron siyang 4,595mm. Overall width, 1,750mm. Overall height, 1,750mm. Sa transmission natin, parehas silang naka 4-speed automatic transmission. Sa steering, parehas silang natitilt and telescopic. So pwede mong hilahin, pwede mong itulak yung steering natin. Then parehas silang may cruise control. Audio controls, meron din sila parehas. Sa touchscreen monitor natin, parehas silang naka-equip ng 7-inch touchscreen monitor, compatible ng Apple CarPlay and Android Auto, Bluetooth, tuner, USB port. Electronic power steering na din yung sa steering natin. Suspension, sa harap, parehas silang MacPherson strut, coil spring with stabilizer. Then sa likod naman, torsion beam. Parehas silang naka-equip ng back camera, reverse camera natin. Then parehas silang equipped ng SRS airbags, bali front passenger and driver. Then yung fuel tank capacity is 45 liters. So same din sila naka-equip ng ESS na tinatawag natin, Emergency Stop Signal. So pag bumabiyahe tayo ng mabilis at bigla tayo nagpreno na full stop, lahat ng indicator ng ilaw natin ay iilaw para na-aware yung nasa likod natin na bigla tayong nag-emergency stop. So ayun guys, yung similarity nung Expander GLX at Expander GLS natin. So next naman natin pag-usapan yung difference nilang dalawa. Unahin natin sa headlamps. Yung headlamps nung GLS natin ay naka-LED, while yung sa GLX naman naka-halogen. Sa steering, ganito yung sa GLX, parang naka-Mirage G4 lang. Then ganito naman yung sa GLS, naka-T-shape yung design niya. Pag start ng engine, so yung GLX naka-susi lang. Then yung sa GLS naka-push start button. Yung Expander GLX natin, yung handbrake niya, yung traditional pa rin, yung hinihila, while yung sa GLS naka-electronic parking brake. Sa speakers, yung speakers ng GLX 4 lang, then yung speaker ng GLS naka-6 with 2 tweeters. So ito naman yung mga safety features na naka-equip sa GLS na wala yung GLX. Umpisa natin sa active stability control. Merong traction control yung GLS, and then meron siyang uphill assist. So yung uphill assist natin, pag naabutan tayo at naka-uphill yung sasakyan natin, binibigyan niya tayo ng 2 seconds delay para makapaglipat yung paa natin from brake pedal to gas pedal. So hindi maglilin ng 2 seconds yung sasakyan natin pababa. Ito naman yung favorite features ko sa Expander GLS, yung tinatawag nating brake auto hold.
So pag naka-activate tong brake auto hold na to at tayo ay nag full stop, kahit tanggalin mo yung paa mo sa brake pedal, nakahinto yung sasakyan natin ng 10 minutes. Then pag tinapakan mo naman yung accelerator, automatic magde-deactivate yung brake auto hold natin. So napakaganda nito pag sa traffic, 'di ba? Hindi na mangangalay yung paa natin. So ayun guys, yung similarity and difference ng ating Expander GLX automatic and Expander GLS automatic. So kung umabot ka hanggang sa video na to guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana i-like nyo din yung video ko, i-share nyo, at kung kinukonsider nyo kung kunin na agent nyo, nandito po yung contact details ko, Facebook, message nyo po ako, re-release po natin yung unit nyo. Maraming salamat po sa panonood, subscribe na din po kayo, ingat po.